And welcome back to my channel. My name is Robin and today magsisimba po tayo. Balik ulit tayo sa ating winter clothes kahit spring na. Kasi po sobrang hangin ngayon. Parang in the next 3 days it's gonna be gusty and windy. Naririnig niyo ba? Hindi ko maintindihan yung weather dito. Minsan sobrang hangin, sobrang snow. Nakaka-dry po siya ng mata. Hindi ako nagbibiro, sobrang lakas ng hangin. And 10 minutes pa ako maghihintay sa ganitong kalamig na weather. Sana po hindi kayo malaglag dyan kasi shaky po yung camera natin kahit nakadikit na kayo sa magnet. So ang plano po natin ngayon is magsimba. Ang simba po namin sa St. Mary Magdalene's Church ay mula 2 p.m. to 3 p.m. But late po ako today. Sorry, Lord. It's snowing. Like, come on. It's almost the end of April. What? Ito ba ito? Nag-i-snow po ngayon suddenly. Hindi ko maintindihan tong weather na to. Golden. Yeah, dapat dadaan tayo ng cafe malapit dito kaso di daw sila uma-accept ng card today, so umalis na ako doon. So hanap tayo ng cafe na malapit. Alam niyo, sobrang weird ng weather dito. Parang 5 minutes ago nag-snow tapos ngayon sobrang liwanag naman. Okay, hanapin natin ang cafe na malapit dito. Ang ganda ng simbahan, no? Malapit tayo sa may Hilton Garden Inn. Parang hotel pala to. So hanap po tayo. Ayokong gumamit ng Google Maps. Kung ano yung makita ko randomly, doon tayo pupunta. Gusto ko yung part ng Riga Central kasi po, ayun o, na-preserve nila yung structures mula sa 20th century. Ayun, dapat nandyan tayo kanina sa may Golden Coffee kaso hindi ako in-accept sa loob. Dito na tayo sa may House of the Blockheads and may cherry blossoms ako nakikita. Buti hindi sila nalaglag noong sobrang hangin dito. Ayan o, may cherry blossom sa harapan ng House of the Blockheads. Cherry blossom ba to or plum blossom?
Parang plum blossom naman. Ganda, no? Tapos yung ibang cherry blossoms or plum blossoms, hindi pa nagbo-bloom. Or, welcome to Riga. Baka yung ending natin sa Costa Coffee na lang. Ito yung medyo budget friendly. And hopefully, hindi masyado matao today. So let's go to Costa. Hello, nakauwi na po tayo ng bahay. After ng church, di ko na po kayo isinama. Pumunta po ako ng Costa Coffee. And yeah, sobrang lamig pa rin ngayon. Nag-snow pala kanina. And hindi ko maimulat yung mata ko kasi ang lamig po. So magpapahinga lang po ako saglit dito sa may maliit na park. Bumili nga pala ako ng additional na plants. Ayan, may iba pang playground sa ibang apartment. Pwede silang mag-build ng castle, ng sandcastle, tsaka ma-expose sa environmental microbiome. Tinatamad pa akong umuwi ng bahay, kaya andito ako ngayon sa isang park sa tapat namin. Bumili lang po ako ng additional na pots kasi kailangan ko siya dun sa aking balcony. Tapos nag-add din ako ng 10 kilograms ng soil. Tsaka nabili ko na rin yung laptop stand kasi kailangan ko po siyang dalhin sa office bukas. Sulit naman yung binabayaran kong renta dito kasi it's very safe. Tapos well-maintained po yung place. Wala akong worries. Sobrang lakas po ng hangin sa labas. Kakauwi ko lang po ng bahay mula sa simbahan. Tapos nag-coffee shop ako and dumaan ulit ako sa supermarket sa Remy. Kailangan ko bilhin yung mga kailangan ko sa office. Kagaya nito. Ito yung laptop stand na aluminum and meron po akong ganito sa Korea but naiwan ko po siya. So kailangan ko ulit siya kasi masakit po sa leeg kapag nag-work ka tas yung laptop mo ay hindi eye level. Nag-invest na rin ako sa ganito kasi para din to sa health ko. Hindi siya para sa kaartehan lang kasi may long-term effects po yung paggamit ng computer pag hindi eye level. So, kailangan talaga pantay yung monitor or screen sa mata mo. So, let's check kung anong nasa loob nito. Parang ganda po yung idea niya. Dito mo ipapatong yung laptop mo. Pwede mo nang i-increase yung height. Tapos yung next na binili ko po from the supermarket ay ito, additional na pots. Tapos binili ko na rin yung parang rectangular na paso. Parang ganito siya. So tara na po ulit sa balcony. Iko-continue natin yung pag-garden natin. So yung kung nakikita nyo, ito na yung ating materials. Bumili pala ako ng 10 kilos na garden soil ulit from Remy. Yeah, tara po sa labas ng bahay. And dito tayo magtatanim. Welcome to another gardening vlog. Gagawin ko ngayon is magtatanim ulit sa ating balcony. Suot ko lang tong gloves. Currently, ang temperature po dito is -5. So yan, bumili lang ako ng... Huwag kayong lumipad. Bumili lang ako ng 10 kilos na lupa. Lakas ng hangin. Mura lang ang lupa dito. Sana all nakakabili ng lupa. So ito na yung itsura niya after ko malagyan ng lupa. Sobrang lakas po ng hangin. Lumilipad na yung mga halaman ko. Gagawin natin is ililipat ko siya dito. Nalipat ko na po siya sa bago niyang bahay. Ito na po yung nailipat ko yung rose. Pasok na tayo sa loob ng bahay kasi sobrang lakas po ng hangin. So yan, naitanim ko na po yung rose. Tapos next time ko na lang lalagyan ng seeds itong mga rectangular na pots. Kasi po, tingnan niyo po yung weather ngayon. Parang, wow, malilipad na po ako dito. So that is it for this vlog. Thank you for joining me in this video.
Maraming salamat po sa pagsuporta, sa walang sawang panonood. Mag-iingat po kayo palagi and sana po ay masurvive natin itong ating economic crisis na nangyayari sa Pilipinas. Alam ko na hindi maganda yung takbo ngayon ng ekonomiya. Nagmamahal lahat ng kuryente, gasolina, food prices. Parang ngayon, kaya mayaman ka or mahirap ka, lahat apektado eh. So, walang pinipili itong naging epekto ng giyera between Iran and USA. Walang ibang weapon dito kundi prayers. And hopefully sa 2028, bumoto po tayo ng tama. Sobrang lala ng corruption sa Pilipinas. Minsan parang ikinahihiya ko na maging Pilipino, sa totoo lang. Pero may tungkulin ako bilang isang Pilipino at yun ay yung itaas ang bandera ng Pilipinas. Every time na nagtuturo ako, kapag inintroduce ko yung sarili ko, lagi kong sinasabi na I'm proud to be from the Philippines. Pero sa mga nangyayari ngayon, wala na akong ibang nakita sa balita kundi corruption. Yung mga politiko umiiwas, hindi sumisipot sa hearing, o kaya nagtatago, mga fugitives. Sinong matutuwa kapag ganito? Kaya sana mamulat na yung mga botante natin. Huwag tayo maging tapat sa isang political dynasty. Dapat ang loyalty natin sa Pilipinas. Nakikialam ako kasi dapat may pakialam tayo sa bansa natin. Nakikialam ako kasi nagbabayad ako ng tax. Nakikialam ako kasi bilang OFW, kami raw yung tinuturing na bagong bayani. Ito ba yung dapat isukli sa mga bagong bayani? Siguro kung walang mga remittances, sobrang bagsak na ng ekonomiya ng Pilipinas. Huwag tayo maging panatiko sa mga politikong ito kasi dapat nga sinisingil natin sila eh. Hindi natin dapat sila pinoprotektahan or kung totoo talagang malinis yung track record, dapat walang ikinakatakot magpakita sa mga hearings. Nakaka-disappoint na ganito na yung klase ng mga leader na meron tayo. Anyway, ayaw kong mabash dahil sa mga sinasabi ko about politics and it's kind of sensitive. Divided na nga ang Pilipinas. Ayoko nang madagdagan yun. Wala lang. Gusto ko lang mag-express ng kalungkutan ko sa mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kasi ang bilis nating makalimot. Bigyan ka lang ng 500, biglang ka lang ng ayuda tuwing election. Wala na, limot na. Kaya nakakapagod. Nakakapagod mahalin ang Pilipinas. Just to clear the air bago ko i-end tong vlog na to. Ang wish ko lang naman is sana ay nasa okay kayong kalagayan and happy and peaceful ang buhay nyo. Ayun lang po and maraming salamat. Thank you for joining me in this video and I will see you in the next one.